Ayo mga pare. So, sa last video natin, sinama ko kayo sa process kung paano ko gumagawa ng side project. And in today's video, isasama ko naman kayo sa learning process ko kung paano ako nag-aaral ng bagong technology. Excited ako kasi marami-rami tayong pag-aaralan today and gagawa tayo ng side project along the way. Kasi di ba mas effective mag-aral kapag may project ka na doon mo ini-implement yung mga concepts and learnings na napag-aralan mo. Kaya siguro wag na natin patagalin pa. Magsimula na tayo. Yung main goal natin sa video na to is gagawa tayo ng social media website. Pero ito twist. Instead na gagawa tayo ng isang server para sa lahat ng API ng social media website natin, pag-iwa-hiwalay natin yung mga elements ng social media natin. For example, yung mga elements ng social media, di ba, merong post, merong chat, and merong authentication. Instead na ilalagay mo yun sa isang server, yung gagawin natin today is i-deploy natin independently yung mga elements na yun. Siguro mas okay na gumawa ako ng diagram para mas ma-explain ko ng mas maayos yung gusto kong gawin sa video na to. Ito yung web architecture nung site na gusto nating gawin. Pinangalanan kong Syntax Squad yung site. And nakikita nyo, di ba, ang daming box, parang komplikado siya. Pero siguro, bago ko explain yung gantong architecture, mag-quick lesson lang tayo, quick recap kung ano yung mga common web architectures na ginagamit ng mga web developers. So, meron akong diagram dito ng mga common web architectures. Actually, sobrang dami niya. Sobrang daming web architectures na pwede mong gawin. Ayan, meron tayong monolithic and yung API first architecture. So, dito muna tayo sa monolithic architecture. Parang ito na yung pinaka parang basic web architecture or pinaka basic way para mag-deploy ka ng website mo. So, dito kasi sa monolithic na to, need mo lang ng isang server para i-deploy yung website mo. Madalas, kung familiar ka sa mga WordPress site or yung may mga CMS na site, ganito yung way ng deployment nila eh. Nandun na lahat, yung front-end, back-end, database. Minsan may CMS pa. Isang server lang need nila para mapa-up and running na nila yung mga website nila, di ba? Ang dali lang. Pangalawang architecture naman na i-discuss ko is yung API first architecture. Itong mga API first architecture na to, hindi ko sure kung ito talaga yung tawag, API first architecture. Kasi marami naman siyang tawag eh. Hindi ko lang alam. Ito na lang yung pinangalan ko. Ayun, so nakikita nyo parang may multiple server yung kailangan mo. Ayan, meron ka ng server number 1, tapos may client number 1 ka pa or may client number 2 ka pa. Nakikita mo sa server number 1 mo, pwede mong ilagay doon yung backend service mo or yung database sa server na yun. Pero, ito yung mangyayari. Mag-expose ka ng API which is na pwedeng i-consume ng mga client mo. Yung client mo, pwedeng web or pwedeng mobile. Diba? Kaya nga parang API first kasi gagawin mo muna yung mga API na kailangan mo tapos i-expose mo siya para ma-consume siya ng mga client na yun. Diba? Parang dumami yung possibilities ng projects na pwede mong gawin. Kasi pwede ka gumawa ng mga parang multi-platform projects. Ito yung mga common talaga na ginagamit sa industry. Personally, itong API first architecture, ito yung setup ng project na ginagawa ko. Although, minawa ka naman din ako mga WordPress sites. Nakikita nyo, di ba? Ang daming box. Pero kung natatandaan nyo, di ba? Gusto kong hiwalay yung mga elements nung backend ng site natin. So, di ba? Sa backend natin, gusto ko ng post, gusto ko ng chat, ngayon gusto ko rin ng auth. Kesa pag samasamahin ko yung mga elements nung site na to, ang gagawin ko is pag-iwa-hiwalayin ko siya. Kaya nakita nyo dito, meron tayong post service, na meron din tayong chat service and meron tayong auth service. Iwalay din yung database natin. So kung nakikita nyo, yung mga service na yun, gumamit ako ng iba-ibang language. Ito yung isa sa mga advantage ng microservices kasi pwede kang gumamit ng iba-ibang language sa services na gagawin mo. Kita nyo dito sa post service, gagamit ako ng Laravel. And dito sa chat node and sa auth service node. Itong nakita nyo na to, ito yung parang socket server natin kasi kailangan natin establish yung socket connection para makapag-communicate by WebSocket yung mga client natin and yung chat service natin. Merong bago. Meron kayong makikitang box dito na API gateway. Siya yung bahala mag-distribute kung saan mapupunta yung request na gagawin ng client natin. So for example, yung client natin is gustong i-access yung post natin. Pag hinit ng client to ng via HTTP itong URL na to, ngayon hahanapin ng API gateway kung anong service yon. Pag nakita niya ng /post yung gusto nating i-access, ipupunta niya yung request na yun into post service. And lahat yun mag-a-apply kahit sa chat or sa auth. Ayun, syempre, yung mga services natin, ayan, nakakonect siya sa database, which is, ayun, gagamitin natin is MySQL. And of course, yung web client natin, yung Vue. Itong malaking box na to, di ba? Nakikita nyo parang meron ditong whale na may container.
Ayan, ayun yung Docker. Based on my research sa microservices, parang advice nila na gumamit kayo ng Docker kasi parang mapapadali ng Docker yung development mo. And in reason din kaya gusto ko rin mag-aral ng microservices kasi talaga dahil sa Docker kasi parang hit talaga tong Docker na to and parang ilang taon na akong dev pero hindi ko pa rin alam paano mag-setup ng mga Docker containers, Docker images from the ground up. Kaya chance ko na to para mapag-aralan tong Docker na to. Ayun, ang dami ko nang sinabi, ang dami na nating ni-up dito. And siguro maganda na pumunta na tayo sa development ng social media. Gusto ko i-share sa inyo yung natutunan ko sa paggamit ng Docker and Docker Compose. Pag nakita nyo in zoom out level, kahit pag tumingin kayo ng mga overview ng Docker, diba? Ang komplikado sobra. Tayo nyo yan, may mga ganyan-ganyan pa. May mga host pa na hindi natin maintindihan. Actually, ganyan din yung na-feel ko nung tinignan ko yung Docker. Kung ano yung parang pinaka-basic overview or concepts ng Docker. Basta tandaan nyo yung pinaka-main purpose ng Docker is para ma-package mo into one yung ginagawa mo para mapagana yung project mo. Ito yung parang personally na solusyonan ng Docker sa mga problema ko. And kasi, di ba backend developer ako, syempre, gawa rin ako ng mga server kailangan ko ilagay sa server yung ginagawa ko. Heavily, Windows user ako. And syempre, pag nagde-develop ako sa Windows, may mga configurations ako and may mga kailangan ako na services para mapagana yung project ko. And ito na yung nagiging problema kapag ide-deploy ko na. Kasi syempre, matik, pag ide-deploy mo na, mag-a-avail ka ng cloud or mga virtual server. Pero kadalasan kasi ng mga ina-avail natin ng server is naka-Linux or iba yung operating system. Iba-ibang distro pa nga, may mga Ubuntu pa. Ngayon, yung mga configurations na ginawa ko locally, ulitin ko ulit sa deployment kasi hassle nun kasi minsan ang dami ko talaga na kino-configure locally para mapagana lang yung app na ginagawa ko. Ngayon, ito na yung nasusolusyon ng Docker. Once na gumamit ka ng Docker, ang gagawin niya, ipapackage niya lahat ng ginawa mo sa local mo and ang kailangan mo na lang isi-build yung app na yon, yung build na yon ay yung ipapasa mo sa server mo. May 4 na main concept yung Docker na kailangan yung tandaan. Ayan. Merong container, image, network, and volumes. So basically yung image siya yung blueprint na susundan. And pag once na binild mo yung image na yon into container, so yung output ng container ay yung dun siya nag-base sa image mo. Isa pang concept ng Docker yung volumes. Dahil nga yung containers mo parang nag-run lang siya in memory level. Kaya once na nag-put ka ng data sa mga running containers mo, mawawala yun pag pinatay mo na yung containers mo. Dito na pumapasok yung volumes. Last yung network, pinakamadayang ng Docker, yung network. Ito talagang parang naging vital sa microservices natin. Kasi yung network na to, parang ina-allow niya lang mag-communicate in between yung containers ng mas madali. Ayun yung 4 na concept na tandaan nyo. Ayan. Maganda doon kayo mag-start ang pag-aralan yung mga concept na yun. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. From the daylight, running from the daylight. From the daylight, running from the daylight. Deployment na siguro yung pinakamadaling part nung development natin kasi 'di ba nga once na na-setup mo na locally by Docker yung mga ginawa mo, ang gagawin mo na lang is ilagay yon sa cloud na napili mo. And for example, sa akin, DigitalOcean. Nag-avail lang ako ng Droplet and sinetup ko lang yung Git and yung Docker sa Droplet na yun. And goods to go na yun. Ngayon, ang ginawa ko is yung mga project files ko dito, which na nagko-contain din ng mga Docker Compose file and may kanya-kanyang configuration. Ang gagawin ko lang is pinush ko yun dito sa GitHub and kinonect ko tong Git ko and GitHub dito sa inavail ko na Droplet. Nandito na tayo sa loob ng Droplet. Kinonect ko via SSH. And ganito lang, sobrang basic lang ng kailangan mong gawin. Una, pagka-push mo, i-pull mo lang yung project. Yan, ipupull ko yung project. Yan, which is na-setup ko na, already up-to-date na. Isang gagawin ko na lang is i-run ko yung Docker Compose. Pero
iba kasi yung configuration ng Docker Compose local ko sa Docker Compose production ko. Ang kailangan ko sa Droplet na to, ito yung kasi a-access nyo. Kailangan ko production yung Docker Compose kasi may mga specific akong environment na nilagay doon. So, ang gagawin ko is, copy muna tayo. Nakalimutan ko kasi yung command. Ayan, Docker Compose -f. So, dito sabi, ayan, Docker Compose -f. Pero, hindi test yung akin, is production. Ayan, production siya. Ayoko mag-show yung parang logs, kaya nilagyan ko ng -d. So, i-access, bago natin i-run to, i-access muna natin yung Droplet natin without running the Docker containers. So, pumunta tayo rito, i-ano natin yung site natin, yung Syntax Squad. Ito yung nakakonect sa Droplet ko, syntaxsquad.site. Yung nakikita nyo, unable to connect yung nakalagay kasi naka-off yung mga containers. Na-access nyo yung Droplet pero wala siyang makuha na feed na result kasi wala nga naka-run, di ba? Parang empty server siya. Ngayon, once na in-up natin to, may nakita nyo nagbi-build siya. Hintayin lang matapos natin yung build. Kakatapos lang mag-build nung Docker Compose natin ngayon. Para ma-check natin kung running ba, ita-type lang natin is Docker stats. Dito sa Docker stats, dito mo makikita yung informations kung ano yung parang kino-consume na resources ng mga Docker containers mo. Yan. Nakita mo, up and running yung mga Docker containers ko. Kung nakikita nyo, nagbi-blink kasi nag-restart siya. Ganun siya nag-work yung mga Docker containers kasi parang once na tapos na yung task nila, parang nag-off sila agad. Pero ngayon, naka-always restart yung configuration ko kaya lagi sila nag-restart para lagi sila nag-run. So kung nakita nyo kanina, nung nakapatay yung mga containers natin, walang makuwang response yung client natin sa Droplet. Kaya ngayon, pagka-up natin ng mga Docker containers, ngayon, pag nirefresh natin tong backend URL natin, nakita nyo yung Laravel kasi ang ginawa ko, nire-redirect ko pag root URL sa homepage na. Sa backend lang to, nire-redirect ko siya dito sa Laravel. Regarding naman sa front-end, as usual, gumamit tayo ng Vercel. Kasi Vercel talaga yung favorite ko na libre kasi. And, ayun, ito yung front-end natin. And, pag pumunta tayo sa front-end, bang, ito na yung site. Nakita nyo. Meron na tayong mga initial na data and actually restart ko siya pag once na na-upload ko na to, ayusin ko yung mga configuration. Pero ito na yung deployed na site natin. Try natin mag-login. Napag-login tayo via GitHub. Ayan, nakita nyo. Ayan, napag-login na tayo. Meron tayong chat. Yan, meron tayong post. Ayan, medyo matagal siya kasi ang inavail ko lang dito 1 GB RAM lang. Ayan, kasi nagtitipid tayo. Pero pag-isip ako i-upgrade to once na i-upload na natin siya. Habol ko rin pala. Isa pala sa mga advantage din pag gumamit ka ng Docker sa production. Ito yung pinaka-nagustuhan ko eh. Kasi nga diba limited lang yung hardware spec na inavail natin, which is 1 CPU and 1 GB RAM lang. And kailangan kong i-manage yun. Ito isa sa mga pinaka-nagustuhan ko eh. Yung sobrang dali lang mag-allocate ng hardware resources papunta rin sa mga Docker containers mo. So, kung bubuksan natin yung production Docker configurations natin. Ayan. Makikita nyo dito, meron tayong deploy resources limits na nakalagay na dito. Ganyan lang yung gagawin mo, set mo lang CPU kung ilan, kung yung memory kung ilan na, which is dapat sakto kung ano yung inavail mong hardware, diba? Ayan. Sobrang lupit nito kasi inalaw niya ako na ayusin. Kasi may mga containers naman ako na parang hindi naman siya kailangan heavy, lagi nag-run, parang ganun. Inallocate ko malaki, syempre dapat sa post, kailangan medyo dapat mabilis yung post eh. Kaya, pwede mong ilagay kung ilan yung gusto mong iset na hardware doon eh. Nakita mo, laki nung allocation ko para sa post service. Ang galing ng feature na to. Dito ko na siguro i-wrap up yung video natin kasi madami na rin naman tayo na-discuss. Hindi siya parang smooth na napag-aralan ko ng isang araw lang. Hindi. Actually, it takes me parang months din pag-aralan lang yung concept. Ang dami ko na-face na challenges kasi, di ba? Hindi ako marunong mag-Docker, hindi ako marunong mag-Nginx, mag-API gateway, mag-reverse proxy. Ang dami, hindi ko alam yun. And pinag-aralan ko muna siya. And kaya natagalan yung upload natin. And actually, nanghingi pa ako ng tulong sa tropa ko, sa mobile responsive. And tinulungan niya ako kahit papano. Kaya shoutout kay
Christopher Lugod. And hindi pa tapos talaga yung app and marami pa siyang improvements. Kaya ine-encourage ko kayo na try nyong i-improve yung site and mag-create lang kayo ng PR or yung pull request and titignan natin kung okay and ilalagay natin siya sa website. And ine-encourage ko kayo na na parang i-extend siya or try nyo siya locally sa inyo. Huwag nyong i-spam and huwag kayong mag-upload ng mga kabastusan, babatuhan kayo kasi madali mag-upload ng doon mga kagaguhan. Kaya wag nyo sanang gawin nyo once na tinry nyo yung website and sana one post a day lang and ayun, kung gusto nyo lang naman i-try and magse-setup din ako ng README locally para paano siya i-setup, kung ano yung mga tools na kailangan nyo para maparan nyo siya locally sa mga machine nyo. And quick announcement lang, meron na rin tayong Discord, sana sumali kayo and doon nyo na lang i-contact kung ano yung gusto nyong content or gusto nyong tutorial na next natin gagawin. Actually, yun lang, sobrang haba na neto and see you guys. No. See you sa next video. Bye.